Okay, mga bay, ito po, pag-usapan natin ang part 2 dito sa pinagbintangan na rider ng Move It dito ng kanyang pasahero na holdapper. At dito nga sa part 2, mga bay, mga kababayan, ay inamin niya dito ng customer na gawa-gawa niya lang yung kwento dahil sa takot niya siguro dahil ipapalay detector silang dalawa eh. Ngayon, napaamin ni Senador Rapi Tulfo itong babae na si ma'am, itong customer ng Move It, pasahero ng rider na si kuya. Inamin niya na gawa-gawa niya lang ang kwento dahil na bad trip daw siya. Ang nangyari po kasi dito, mga bay, ay itong raw si kuya, Marites. Marites daw ito si kuya. Dahil ang nangyari po dito, tanong ng tanong daw ito si kuya, tinanong na lahat, asawa, mga anak. Tapos yung kwento niya dito na parang biglang pumipreno itong si kuyang rider. Tapos, siyempre, anong kalalabasan nun? Siyempre, mapapaurong yung babae. Lagi naman yun kasi rider din tayo kaya alam natin yung mga ganyan style. Pinagbabawal na style yan. Dito kay kuyang rider. Dito kay sir, pinagbabawal po ang style na yan. Huwag mo na pong uulitin yan. Kasi bawal na bawal po yung style na yan. Pangbabastos po yan. Mararamdaman naman ng pasahero yan kung sinasadya mo o hindi. Diba? Baka mamaya wala naman lubak, bigla kang pepreno. Di urong yung babae sa'yo, yung angkas sa'yo, mapipit-pit naman yung nila, dudo. Diba? Ito yung kanyang pag-amin kay Senador Rapi Tulfo. Ang akin lang po talaga ay malaman yung katotohanan. Okay po kayo sa lie detector test. Kasi po, pag sinabi niyong okay, ako pong gagastos niyan, ayaw ko pong mangyari na last minute, kayo po ay atras. Maraming beses na kami nagkaroon ng ganong sitwasyon. On the other hand, pag ginawa niyo, thank you. And then pag lumabas po yung result na kayo po hindi truthful, mapapaya kayo. And also, makakasuhan pa kayo. Cyber libel. Alam niyo na po siguro yung kaso ng cyber libel. Kaya nag-post po kayo na pinapalabas nyo na hold up kayo na hindi naman pala. That's cyber libel. Now, itutuloy mo ba itong lie detector test o magkakaayusan na lang? Let's call it quits, magpakatawaran, and then kamayan kayo matapos na. Kasi itong isa, gusto niya makamove on na lang kasi gusto niyang makapagtrabaho. Ano po? Ayun po, dun po ako sa pares po kaming hindi na maaabala. So in other words, hindi niya na po kailangan pa i-lie detector test. Opo. Now, yung pong pinost ninyo, nandun pa rin ba? Nakapost pa rin? Yes po. Pero ang alam ko, nag-lock po ako ng profile. So, technically, parang yung post ko po na public that time, hindi na po siya visible. Pero marami na po nakita, nagpasa-pasa Yes na. po. Now, on my part, hindi na ako tutulong na sampahan ka ng kasong cyber libel kasi ang request mo, magkaayusan na kayo. Susubukan kayo pag-ayusin. It's up to him kung makipag-ayos siya. Pero kakausapin ko muna siya. So, is it safe to say na baka merong mga inconsistencies doon sa mga sinabi nyo kaya umaatras ka na lang? Inconsistencies meaning may mga bagay doon na nakaligtaan mo sabihin. May mga bagay na hindi totoo. May mga bagay na totoo, may mga bagay na hindi totoo. Kumbaga, pag pinagtahi-tahi mo, equals to not credible. Tama ba? Opo. Okay. Ba't niyo po nagawa kasi yun? Kawawa naman yung tao. Kasi po nung ninatid niya po ako, meron po siyang mga sinasabi na hindi po dapat niyang sinasabi nung time po na yun. Bali po nung nag-uumpisa po kami bumiyahe, okay naman po siya. Tapos hanggang sa nagtatanong po siya ng mga medyo bastos na. Yes po. Na-share ko po kasi sa kanya na meron na po ako 2 baby pero hindi po yun yung sa boyfriend ko na nakita. So habang bumibiyahe, nagkwentuhan po kayo? Yes po, kasi tinanong niya po ako na yun nga po kung sino daw po yung kasama ko, ganyan.
Okay. So may mga tinanong sa mga personal na bagay Yes na po. hindi naging komportable ka. Hindi naman po niya tinanong, like parang nagbigay lang po siya ng opinion niya. Ano po opinion na binigay niya? Like kagaya po nung sabi niya, may anak na po kayo ma'am. Sabi ko, opo, 2 na. Sabi niya, kayo po nung ano. Sabi ko, hindi po, hindi sa kanya. Sabi niya, ay ba't gano'n naman ma'am? Ba't naman magkaiba yung tatay nung ano niya? Nag-comment siya ng gano'n? Opo, Bakit sinabi niya. ano pakialam niya kung magkaiba ang tatay? Ayun nga po medyo na ano po ako, sinare ko lang naman po sa kanya na may anak na po ako. So parang hindi po Sana siya, hindi niya lang siya sinagot. Sana sinabi mo, uy, marites ka, drive ka lang kuya, wag mong pakialaman personal hindi, buhay ko. Bakit mo siya ang sinasagot? sabi ko lang po, ay wala kuya, ganyan. Parang sabi ko kanya-kanya naman po ano yun. So, Kaya hindi naman. nang dahil doon, hindi mo nagustuhan yung mga tanong niya, although hindi mo nagustuhan, sinagot mo pa rin konti. Nang dahil doon, kaya eto, medyo sa sama mo ng loob, nakapagkwento ka ng something na para makaganti ng konti sa kanya. Hindi lang po yun yung ano niya, yun nga po yung pag nagda-drive po siya is medyo parang napapansin ko po na Kasero? hindi po siya mabilis. Parang inaabante niya po ako sa kanya, tapos umuusog po siya. So parang sa akin, medyo... Yung para magbe-break siya, Opo, tapos ganun. para mabangga. Opo, ganun po. So una yung pagiging para marites siya, tapos pangalawa yung medyo, inaabante niya, tapos magbe-break. Opo, ganun. Tapos Hinto po siya, opo. Tapos ang gagawin po niya, magdidikit po kami, uusog po ulit ako, tapos uusog po ulit siya, tapos ganun na naman po. Parang bangga, Opo. atras, bangga, atras. Uy, hindi Meron na naman din. tama yun kung totoo. Meron din po that time na sinabihan niya po ako na, ay, ang ganda mo, ma'am, bakit naman inano ka pa ng mga ex mo na yun? Ang tanga naman nila. Nagbigay lang naman po siya ng opinion niya na, May masama ba kung sabihin na maganda ka? Nagandahan siya sa'yo. sabi po kasi niya, kung ako po yun, hindi ko na aanuin, lalo na nagkaanak na ako sa'yo. Parang ganun. Paano niya nalaman na ikaw ay brinek ng mga ex mo? Kasi po, sinabi ko po sa kanya na yung lalaki po nakita niya sa Cubao, yung 2 kong pong baby, hindi po yun yung Tatay. daddy ng babies Pero ikaw ko. mismo nagkwento na meron ka ng 2 baby. Ba't mo kasi sinabi sa kanya? Pati Hindi, yung pinasaw-saw mo siya sa... tinanong po niya, ma'am, may anak Friend na mo po kayo niya ni, ni nakita niya yung meron kang kasabay na lalaki. Sabi niya, Opo. yung kanina nakita kong lalaki kasabay mo, may anak kayo niya. Opo, ganun po siya. Napaka-chismoso niya pala kung totoo. So, tinanong, Ano sinagot mo? sabi ko, may anak na ako kuya, pero hindi kanya. Okay, tapos sabi niya maganda Tapos, ka. opo, yun, parang gano'n. Para sa akin po kasi, do compliment siya. Parang hindi po siya, like, Masama ba kung sabihan ka na maganda ka, ma'am? okay lang naman po, pero yung mga ganong follow-up na, kung ako po yun, hindi na po kita Papakawalan. hiniwalayan kasi nagkaanak na tayo, ganyan. Parang hindi po siya okay sa akin. Pangit yung sinasabi niya na kung ako, ba't pa kita hiwalayan, may anak na tayo, Yes maganda po. ka. Parang gano'n. Opo, parang ganun po yung sinabi niya. Hindi mo nagustuhan yung gano'n din niya. Hindi po. Okay, hindi ka tanggap-tanggap. Tapos yung bang abante, break, abante. Opo, yun po. Hindi ko rin kahit sa Masama nga naman po boyfriend talaga ko nga yun. po yun. Parang nananyansing. Opo, parang ganun. So, okay. Kumbaga, hindi tama yung binigay niya sa yung serbisyo, yung natanggap mong service, kaya sama mo ng loob. Ayun, nakagawa ka ng ganitong klaseng kwento. Tama? Pero alam niyo, ma'am, sinira niyo yung buhay niya. Kaya nga, Dahil dyan. Next time, ma'am, huwag mong gawin yan. Kasi may mga tao magpapakamatay. Kumbaga, paano ko nag-big tito? Dahil napaya siya, nasira na yung buhay niya, wala nang kukuha pa sa kanyang mga pasahero. Although the truth will prevail, kasi may mga testigo naman po, may mga sinasabi siya, mga security guard, kaya namin kunin yung buti nag-amin ka ngayon pa lang. Paano? Ang mangyayari, may mga tao ma-depress, magpapakamatay yun. bali yung na-feel po niya na ganun. Kaya po siya nag-post. Na-feel ko po siya, kaya yun, medyo na ano po ako na, Naawa ka? opo, kasi nabalitaan ko po na pinapaalis na daw po ata sila sa tinitirahan po niya dahil nga daw po dito. Ay, sus. And sabi po ni, May pamilya po siya. ayun po, ang sabi po kasi niya, 3 anak. ang sabi, Isang 11, 5 years old, and 1 year old po. At balita ko, balak ba dati siya suspendihin muna habang... Bali, kaya po siya, kaya po siya nabit sa atin, sir.
Kaya siya emotional sir kasi ilang araw na po siyang walang trabaho. Dahil suspended nga daw po sa Move It. Sakit sa dibdib to, parang akong ano sa puso nito. Even daw si Mrs. sa trabaho daw po pinag-uusapan. Buntis Oo, po. eh. Pinag-uusapan na daw po. Buntis si Mrs. Well, hindi ko na siya kailangan pang kausapin mag-isa kasi umami naman kay ma'am. Siguro ang magagawa ko, pagharapin ko na lang kayo, okay sa inyo. Sir Vicente, nag-usap na kami ni ma'am at sa aming pag-uusap, meron po siya mga sinabi sa akin na lumilitaw nga po talagang gumagawa-gawa siya ng kwento. Bakit ako, ma'am? May dahilan siya kung bakit. Sige, sabihin ko sa'yo. Gusto mo malaman kung bakit. Opo, sir. Siyempre, hindi ko po alam eh. Kaya raw siya gumagawa ng kwento laban sa'yo. Dahil, number one, pasensya na sir ha. Baka mapatawa ka rito kasi marites ka raw. Number two, sinabihan mo raw siya na maganda ka. Ilan ang anak mo? Dalawang anak mo pala dyan. Sa lalaking yan, yung nakamotor. Yung pick-up mo siya, may lalaki doon. Kaganda-ganda mo yan. Ba't ka iniwanan ko? Ako hindi ka na kita iwan. At saka pag ikaw na po nag-andar, nagbe-break ka raw, sinasadya mo para makachancing, nababangga-bangga. Ay, hindi, sir. Hindi ko ginagawa. Yun yung dalawang dahilan. Sa palagay mo, totoo ba yun? Hindi po, sir. Hindi ko ginagawa yan, sir. Yung naging marites ka, sinabihan mo siya maganda. Yun, sir. Talagang sinabi ko yun kasi, ma'am, may tsura naman talaga, sir, si ma'am. Kaso nga lang, hindi ko gawain yung mga ganun, sir. Una-una, sir, may asawa ko. May Ba't mo pamilya siya kami. sinabihan na maganda ka? Hindi po, nung time po na yun, hindi po, sabi po niya nag-OFW daw po siya. And then yung asawa daw po niya, pagbalik niya meron na daw pong asawang iba, tas naanakan daw po. Ma'am, wala akong sinasabing Yun ganun po sa yung inyo. kwento po niya. Pero yung sinabi mo raw na in which hindi niya nagustuhan, hindi siya komportable, yung bang, ma'am, ba't ka iniwanan pa niya? May dalawa na kayong anak, kung ako yan, hindi kita iwan. Hindi niya nagustuhan yon. Yung pag-compliment mo na maganda siya, alam mo, hindi naman po lahat ng tao nagugustuhan na sila binibigyan ng compliment. Depende sa tao yan. At depende sa pagkasabi. Doon ata na-offend siya. Kaya gumanti siya, nag-post siya niya. Plus yung break na pagdadrive mo na nagdidikit-dikit kayo. Hindi po, sir. Hindi ko ginagawa yun yung ganyan na ano. Tsaka, sir, wala akong top back sa likod ko. Kung tutusin, pwede siyang humawak ng maayos dun sa may grab bar para kung sakaling pumreno man, pwede siyang makatukod sa akin o nakaganyan sa likod ko po. Sa along EDSA no, sir, talagang yung kalsada po dyan, talaga alon-alon eh. Yung sinasabi niyang preno-preno, nandun na po kasi talaga yun, nagmamaneho ako eh. Kaya, sir, talaga alam, sira yung buhay ko, sir. Pati yung motor na binabiyahe ko, sir, nakikibiyahe lang ako. Ano po nangyari sa motor mo? Sir, gusto na kasing kunin ng may-ari. Sabi ko, boss, nag-uusap lang ako, boss, hanggang bukas lang. Kasi pupunta pa ako kay Idol Rapi. Wala akong magagamit na sasakyan. Layo ko pa, sir. Sa Del Monte pa ako. Tapos kayo, sir, pinapaalis na pala ng inyong landlord sa inyong tinitirhan. Ano Opo. balita na ito? Opo. Kayo po suspendido rin. Yes. Ilang araw na kayo suspended? Magmula po ng 29, sir. Nung 30 po dapat, graduation nung anak ko eh. Nung 29, dapat sabi ko, nung pag-uwi namin ng asawa ko nung tanghali ng 29, hindi pa siya suspended eh. Sabi ko, matutulog lang ako man ng kalahating araw. Pagdating ng gabi, babiyahe ako. Para kinabukasan, graduation ng kinder namin, may gagalaman lang namin. Kaso sir, hindi nangyari. Si Mrs., kumusta po yung trabaho niya? Yun sir, call center, yun sir, yung misis ko, call center agent din po yan. Ginagawa ko po, pagka day shift siya, sabay kami. Para pag uwi niya, uwi rin po ako. Pag night shift siya, night shift din po ako. Nung time na yun, may OT siya, mga bandang 8, late na nga po kami nakarating ng Sparks Cubao eh. Sabi ko, pagdating namin ng Cubao, nanakit yung ngipin ko, sabi ko hindi ko kayang bumiyahe. Dito muna ako sa may 20 Avenue, pipila muna ako dun sa mga hilerang taxi na natutulog dun. Doon ako natulog. Magbukas ko ng app ko ng mga bandang 9:30,
Wala na po kasi akong top up nun eh. Parang ₱5 na lang yata yung nandun sa top up ko. Ayun, sabi ko kuha mo na akong cashless. Siguro mga 3 booking yata bago dumating yung kay ma'am. Kumusta mo po yung mga anak niyo? Ayun, sir, okay naman po. Ilan Kahit po anak niyo ulit? 3 po. May isang 11 po ko, tapos isang 5. Tapos, Alam mo ba ng mga anak niyo yung pangyayari? Ano pong reaksyon nila? siyempre po, yung dalawang maliit ko po, wala naman pong ano dahil maliit pa po eh. Nga lang, siyempre, nakakahiya sa mga kapitbahay, tsaka sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa lugar namin. Ano po sabi ng 11 years old niyo na anak? Siyempre may isip na po yun. Naawa sa akin, sir. Naawa lang. Papa, kaya mo yan? Ganun lang. Dito lang ako, babantayan ko sila Nika at si Baby Banks. Sabi niya, Apo. babae lalaki to. Babae po yung panganay ko. Di alam na rin po sa school niya. Actually po, talagang tapos na yung school year nila. Inaantay na lang po. Dapat nung Friday po, kukunin namin yung kanya. Kaso nga lang, hindi namin nakuha. Dahil nagpunta po kami sa Makati. Nagtatry. Opo. Nagtatry po kami kumuha ng CCTV footage doon para lang pagharap. Meron po kaming ilalaban na kaagad. So, sir, inosente kayo doon sa pinost niya, sa bintang niya, na ipinost niya sa Facebook. Yes, sir. Hindi ko talaga magagawa yun, sir. Sa talaga ng buhay ko, sir. Doon sa barangay namin. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong issue. Kilala po ako sa amin, sa lugar namin. Wala kang gusto sabihin, ma'am? Nung nalaman ko po yung mga nangyari po sa kanya, siyempre po na ano po ako kasi kagaya po ng sabi niya, kilala siya sa kanila and sobrang dami pong nakakita nung ano ko po, ayun po, na naawa po ako, siyempre po sa and inano ko yung sarili ko kasi ayun nga, hindi ko na po dapat po yun kasi may anak po siya, May anak ka rin. po ako. Opo. Yung kwento po kasi dati wala siyang anak nung nalaman ko po. Ayun, sabi ko. Parang yung mga anak niya, parang kagaya din po ng mga anak ko na naapektuhan kasi po yun, sa ganyan nangyari. Nagsisisi po kayo. Opo, sobra. Inisip ko po na paano pag sa akin po yung ginawa. Paano naman po yung dalawang kagaya po ng kanya. Tama po yan. Kailangan pinagsisiyan po natin isang bagay na sobrang nakasakit tayo sa ating kapwa. Hindi ko Wala ko kayong balak mag-sorry sa kanya. Kung hindi kita matignan, sorry. Ang inisip ko lang, kuya, talagang hindi ko na yung nangyari nung na yun. Kaya sabi ko, normally yung mga ganyang issue, pag nireport kay Movie, hindi naman po nila inaano, may help, lang sila, pero yung mga ganyang issue po, hindi nila gaano pinapansin kasi yung mga nila, yung talagang matitindi po sa No, kanila. ma'am. No, ma'am. Pinapansin yan. Hindi lang Movie. Lahat ng klaseng Yes po, kasi taxi, may report center po sila ganyan. hindi. Lahat po ng motorcycle taxi, they're very, very careful, especially when it comes to their reputation. Pinoprotektahan po nila ang kanilang negosyo, pinoprotektahan po nila yung kanilang rider at kanilang mga passengers. So once nag-report ka tulad niyan, especially nag-post ka, kasiraan po yan. Opo. Number 1, ng kumpanya. Number 2, dito po sa mismong rider. Hindi po maliit na bagay yung ginawa nyo, kaya matindi po yon. Dalawa pong tinamaan dito, yung kumpanya at si rider. Or the other way around, si rider and then the company. Of course, si company magsusurvive pa rin yan. Come what may. Medyo mabawasan siguro ng pasahero, matatakot. Pero si rider, si Baksha, wala na magtitiwala sa kanya. Sino pa magtatanggap sa kanya? Kung hindi natin ayos to, wala nang tatanggap sa kanya ng mga applications, company. Hindi siya tatanggap yung bilang empleyado. Ayaw mo mag-sorry sa kanya. Sorry, kuya. Ayun po, hindi ko lang po talaga na hindi nasa isip ko po noon. Like, kahit i-report ko, hindi naman siya Pero, yung mga nakikita ko po ngayon, lalo na yung mga comments po na nababasa ko din against me, lalo na po sa kanya. Mostly mga pasahero. Naisip ko po na, siguro po, masakit po yun sa part niya, lalo na alam niya po sa sarili niya na talagang hindi naman po niya ginawa po yun. And yun po,
nasa ano ko rin po na, like, what if sa akin, ganun, kunyari mayroon po akong maliit lang na bagay na nagawa sa ibang tao na para sa kanila hindi maganda. Tapos binawian po ako ng ganito kalaking ano. Yung parang ginawa niyo. Siyempre po, definitely yung kung ano po yung nafe-feel niya ngayon, ganun po rin ang mangyayari sa akin. Kaya po, yun po, humingi po ako ng sorry sa, kagaya po nung sinabi niyo kanina na tapusin na natin ito nung sinabi po niya kanina, like, parang mag-aano na po ay kaso, nakaano po, di ba? So, parang, So, buburahin niyo po yung post niyo. opo, willing naman po. Matagal ko na pong gustong gawin yun, kaso po, Hanggang ngayon po ba, nandiyan pa rin? nasa profile ko po. Nakalock naman po yung profile ko, so, hindi na po siya. Nakikita pa rin ibang tao. Hindi na po kasi nakalock, mga friends niya po. Anong reaction niyo po, sir, na siya po humingi ng sorry sa inyo? Hindi ko alam, sir. Bigat kasi ng paratang mo lang yun. Hindi ko alam kung kaya kita patawarin sa ginawa mo. Hindi lang ako yung sinira mo, hindi lang yung kumpat niya. Yung buhay ng pamilya ko, sinira mo. Alam mo, natatat yung mga kamag-anak ko. Iniisip nila, baka mamaya sindikato ka. Napagka nilabanan kita, kawawa sila. Pero sabi ko, kung lalaban ako, alam ko, sa sarili ko, nasa tama ako eh. Kaya lalaban ako nga. Hindi ko alam kung kaya ka patawarin mo. Sobrang natulog pa ako. Pag-isipan niyo po kung ano yung plano niyo. Kung ano yung desisyon mo, nandito lang ako. Kung papatawarin mo siya kasi nag-sorry na siya, okay lang sa akin. Pwede mo siya patawarin dahil nasaktan ka at gusto mong gamitin yung korte para makuha ka ng hustisya. Ang problema, wala kang pera, andito po ako. Grabe naman ang ginawa ni ate. Okay. Ang ending nga po, mukhang mayroon pang part 3 itong istorya na to. Kasi sa tingin ko yung part 3 dito ay mukhang pagkakasunduin pa silang dalawa. Kasi itong part 2, ano lang to nagkapatawaran. Pero yung lalaki, si Ryder ay hindi pa kaya niya patawarin sa ngayon yung kanyang pasahero, di ba? At ito naman si ma'am mukhang sincero naman sa kanyang paghingi ng tawa dahil umiiyak din siya, di ba? Sana maayos yan, di ba? At dito naman kay Kuya Ryder, at dito muna kay ate, yung mga huli niyang sinabi, mukhang naniniwala ako. Mukhang naniniwala ako. Kasi sa totoo lang ginagawa ko yan. Yung pagpreno-preno na yan, ginagawa ko yung pag gusto kong asarin yung misis ko. Ginagawa ko yan, mga preno-preno. Diba? Kaya tama ang sinasabi dito ni ma'am. At pangalawa, dito naman kay ma'am, payo ay ano ko sa kanya, paalala na kapag ang isang rider marami nang tinatanong, una, siyempre, ang tanong niya na unang tanong ay pwede mo sagutin. Pero once na marami na siyang tinatanong, sagot ka ng sagot, nalalaman namin agad yan na interesado ka. Kaya sana kung may yung tanong ng isang rider may kabuluhan, sagutin mo. Pero kung wala ng kabuluhan yun, huwag mo na sagutin para hindi na isipin ng rider na easy to get ka. Diba? Ang point ko dito, kasi yung mga kalalakihan, kasi kaming kalalakihan, nahuhuli namin ang isang babae dahil sa amin mga katanungan. Ganun yun siguro mukhang naging maano ka lang, naging mautak lang ito si ma'am. Naging mautak lang ito si ma'am. Yun nga lang, ang nautakan niya, hindi mayaman. Diba?
Sana po magkaayos kayo. Abangan natin yung part 3 dito. Okay?